Nireregla pa? Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwede sumiting mo sa akin. Ano lang to, add-ons lang. Meron bang nagkomentong isa na kongresista ukol doon sa naging issue ng mga posible nilang makasama sa House of Representatives in the future? Tungkol ito doon sa hindi pa na yung tungkol sa komento ng isang hopeful na maging kongresista tungkol sa pakikipagsiping sa mga single mom. Meron bang nagkomento diyan? Oo. Alam mo, maraming bumatiko kabilang dito si Congresswoman Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party List kasi sobrang in bad taste talaga yung sinasabi. Ito ay sabihin ko na yung pangalan, sabihin mo na, si Sia. Ayan, Attorney Christian Sia, kung saan inihayag nito, ang solo parents daw ay dinadatnan pa ng buwan-buwang dalaw. At nalulungkot, maaring sumiping sa kanya, magpalista daw lamang. So, hindi tinake as a joke ni Congressman Brosas? Hindi oo. At the same time, Thea, bilang kababaihan, hindi talaga joke ito, di ba? Naginiwala rin ang mapabatas na ito isang matinding offense sa mga kababaihan at dapat tignan ng Commission on Election. Magagalit Gabriela niyan. Oo. I mean, unang-unang nanggagalaiti itong si Congresswoman Arlene Brosas. Sabi niya ay katatapos pa lang naman ng Women's Month. Oo nga Diba? Marso. Tapos ganyan. Tapos ay magsasalita ito sa entablado si Attorney Christian Sia ng isang hindi magandang hindi joke dapat para sa maging kongresista yung ganyan? Hindi, tsaka talaga hindi siya dapat pwedeng i-label as a joke, no? Hindi pwede. Diyos mo yun naman. Sa harap ng tao, sabihin mo yun. Posible ba yung kasuhan ng VAUSI? Violation ng VAUSI? Why not? Pwede rin, ng violation against women and children. Pero ito'y pinapaimbestigahan niya sa Commission on Election. Thank you, Manang Milky. Balik sa'yo, Thea at Ray. Thank you. RH Break Time. Alas 4:52. Lagot sa Commission on Elections o COMELEC ang isang congressional candidate sa Pasig na umano'y inalok ang sarili na makasiping ang mga single mom. Bunsod nito, pinagpaliwanag ng COMELEC Anti-Discrimination Panel si Pasig City Congressional Candidate Christian Ian Sia matapos ang malaswang biro sa mga single mother. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inisyuhan na ng show cause order ng Task Force SAFE si Sia. May 3 araw ang kandidato para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat kasuhan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Nag-viral at pinutakti ng pagkondena sa social media ang pag-alok ng kandidato ng kanyang sarili para makasiping ang mga single mom, partikular ang mga dinadatnan pa ng buwanang dalaw. Nagpaalala ho ang Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na kandidato sa eleksyon na itaas daw pong antas ng diskurso sa panahon ng kanilang kampanya. Ginawa ng Secretary Rex Gatchalian ng pahayag kasunod po ng viral video ni Attorney Christian Ian Sia na nagbiro tungkol sa mga single mom. Ayon po kay Secretary Gatchalian, hindi dapat ginagawang tampulan ng katatawanan ang mga nasa marginalized sector tulad naman ng single parents. Imbes na magbiro para makuha daw po ang kanilang atensyon, dapat na niya ipaliwanag ng maayos ang kanilang plataforma. Bukod dito, ibinigyan din ni Gatchalian ng mga solo parent ay mga tunay na bayani dahil naman sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Samantala, nag-sorry na si Pasig City Congressional Candidate Ian Sia sa kanyang malaswang biro tungkol sa mga single mom. Pero dapat umanong sisihin ng tao ang nag-upload ng nasabing video. Kaya hindi sa kanya dapat magalit ang mga tao. Sa'yo galing yung mga sa sinabi, di ba? Di ko alam. Sino bang dapat Sino ba nagsabi? Isisisi dun sa nag-upload? Yung nag-video? Yung nag-video? Yung nag-video ba ang nagsalita? Yun nga eh. Okay. Ayon, kay Sia, hindi naka-upload ang buong video at hindi pinakita ang reaksyon ng mga tao
na natuwa naman matapos ang kanyang joke. Layunin lang umano ng kandidato na makuha ang atensyon ng audience. Gayunpaman, humihingi siya ng taos-pusong dispensa dahil alam niyang siya ay nakasakit. Pagka naghihingi ng dispensa... Ikaw ba, Miss Thea, kapag narinig mo yung ganyan, iboboto mo pa ba? Well, regardless, ayoko na nakakarinig ako ng ganyan. Kaya eleksyon, wag mong inaalok sa akin ng katawan mo. Oo, di ba? Hindi ko kailangan. Violation yun. Oo, di ba? Hindi ko kailangan. Close ba tayo para mag-joke ka sa akin ng ganyan? Kahit ka-close ko, hindi ako gino-joke ng ganyan. Mawawala ang ganda-ganda. Mawawala ang boses ko pero hindi ang pagtataray ko. Wag mo akong gagamitan ng mga ganyang salita. Ha? Ayoko nang inaalok-alok mo yung katawan mo. Hindi yan magandang biro, hindi yan biro. Yan na. Kahit nagsorry na siya. Ang katangi-tanging, isa sa mga natututunan ko sa pakikipagdiskurso ko kay Attorney Cam. Provocation is not a joke. Diba? Good point. Tama yan. Provocation is not a joke. Of course, ayoko nang gusto ko pang marami pa akong gusto sabihin. Pero baka imbis na siya magpaliwanag, ako na ang magpaliwanag. Diba? So let's just leave it at that. Pwede yung pag-usapan niyo na Attorney Cam, ano ba? Teka Attorney Cam, ang dami kong gustong i-discussion sa'yo. Onti na lang yung boses ko, pero marami akong topic na gusto pag-usapan. Baka yan na yung topic mamaya. Anong oras yung kina-Attorney Cam? Si Attorney Cam, guest lang naman ako dun. Pero si Attorney Cam, 6:30 to 7:30. Yeah, pwede pag-usapan yan. Marami tayong pag-uusapan, Attorney Cam. Magharap tayo. Kami pala may pag-uusapan. Kita nyo sa attorney si Sia. Oo nga, lawyer sa lawyer. Tas ako yung ko. Kung lawyer, tas lawyer, ako? Resource person. Sige na nga. Ako yung mom. Samantala. Si Pasig City Congressional Candidate Ian Sia sa kanyang malaswang biro tungkol sa mga single mom. Pero dapat umanong sisihin ng tao ang nag-upload ng nasabing video kaya hindi sa kanya dapat magalit ang tao. Ganun. Ayon kay Sia, hindi naka-upload ang buong video at hindi pinakita ang reaksyon ng mga ito ng mga tao. Na natuwa pala. Natuwa naman matapos ang kanyang joke. Naku, kinasaya pa pala niya yun. Layunin lang umano ng kandidato na makuha ang atensyon ng audience. Gayon man ay humingi pa rin siya ng taus-pusong dispensa. Dahil alam niya nga siya ay nakasakit at nakasagasa ng iba. Ano masasabi mo? Hindi talaga hindi kaaya-aya para sabihin sa publiko yung mga ganon, lalo sa isang humihingi ng suporta upang maging leader ng pamahalaan. Ayan. Wala na akong sabihin, hindi man ako wag nang depensahan ng mali at isisi sa tao ang iba, ang kasalanan. Ay, sus apo. Dapat ipinapakita ng mga tumatakbong kandidato ang good manners and right conduct. Yan. Sabi nga ng isang nag-comment ay mukhang kinulang sa GMRC. Ayun. Meron pa raw sa Bicol meron pa din doon. Meron nga din. Chicharon sa yung lamesa, Hindi, kasi ganito yan. Meron kasing iba. Saan yung mga joke na yun? Ay, Diyos me, yun minsan naman. Kasi, lakay. Totoo naman yun. Minsan kasi may mga tao o yung mga nagsasalita sa harapan gustong makakuha ng audience sa pamamagitan ng mga jokes. Ketchup ka ba? Diba? Ang sarap mong. Diba? Lamesa ka ba? Ay, nako. Ang sarap mo. Kung minsan yun, meron kasing double meaning. Ika nga, yung green jokes, ika nga. Mali naman yun para lang makainganyo ka ng boto. Ganun naman sasabihin mo sa entablado. Dapat ang sinasabi sa entablado, plataforma de gobyerno na tumatakbo sa gobyerno. Hindi yung puro joke. Oo. Diba? Kasi anong gagawin nyo pag upo nyo? Joke lang. Ay, sus apo. Ginagalit nyo si partner dito Eto namang sa Pasig. Wala namang joke dyan. Although sabi niya joke lang. Oo, sabi niya joke yun. Pero diretsahan yung mga pananalita na kanyang binanggit. Yun.
Diyos mio kayo. Huwag iboboto yung mga yan. TNT tomorrow's news tonight. Kasi baka maging joke lang yung kanya mga patakaran pag binoto Yun. ninyo eh. Ha? TNT tomorrow's news tonight. Lagot sa COMELEC ang isang congressional candidate sa Pasig na manoy inalok ang sarili ng makasiping ang mga single mom. Sa panempo sa programang Balansyado, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na pinagpapaliwanag na ng Anti-Discrimination Panel si Pasig City Congressional Candidate Ian Sia matapos ang malaswang biro sa mga single mom. Dagdag pa nito, inisyuhan na raw po ng show cause order ng Task Force SAFE si Sia. May 3 araw ang kandidato para magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat kasuhan ng reklamong election offense o petition for disqualification. Nagmoto proprio kaagad tayo dito, nag-issue tayo ng show cause order, pinagpapaliwanag natin yung pong kandidato dyan sa Pasig at sinabi natin na sa aming palagay maaari kang lumabag doon sa aming pong resolusyon, kaya ipaliwanag mo kung bakit hindi naman paglabag pala yun. So at ang purpose po ng commission dito ay alamin kung ito ay pwedeng maging kasong election offense, criminal, and at the same time ground for disqualification. So binibigyan po natin siya ng due process. Yan yata yung baka sakop ng Safe Spaces Act yung ginawa ni congressional Pwede candidate. pumasok yan sa sa ano ba yun? Anti-vows ba yun? Vowsy. Vowsy. Diba? Violence Against Women. Tsaka ngayon daw yung sa Safe Spaces Act. Talaga. Dapat wag nating binabasa sa mga kababaihan. Masyado naman. Nagpaalala naman ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na kandidato sa eleksyon na itaas ang antas ng diskurso sa panahon ng kanilang pangangampanya. Ginawa ni Secretary Rex Gatchalian ang pahayag kasunod ng viral video ni Attorney Ian Sia na nagbiro patungkol sa mga single mom. Sabi ni Gatchalian, hindi dapat na ginagawang tampula ng katatawanan ang mga nasa marginalized sector tulad ng mga single parent. Yan pa. Imbes na magbiro para makuha ang kanilang atensyon, dapat anyang ipaliwanag ng maayos ang kanilang plataforma. Bukod dito, ibinigyan diin ni Gatchalian na ang mga solo parent ay may tunay na bayani dahil sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Matatanda ang inulan ng batiko si Sia na kumakandidato sa pagkakongresista ng Pasig matapos itong magbiro na maaaring sumiping sa kanya ang mga single mom. TNT tomorrow's news tonight.